guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, bago po tayo magsimula ng ating reading, gusto ko lang po i-share sa inyo ang tungkol po sa soul contract kasi marami po ngayon nagre-request sa akin ng Akashic reading po. Okay? So, ang pamamaraan ko kasi sa Akashic reading, through meditation po yan. Ako po ang magme-meditate. Then, humihingi lang po ako sa inyo ng permission at saka yung date of birth nyo, pati na rin yung picture nyo, hinihingi ko. So, explain ko lang po sa inyo ang tungkol po dito sa ating soul contract. Actually, ang soul contract, isa yung spiritual na kasunduan natin sa ibang soul din. Kontrata yan bago tayo ipinanganak dito or bago tayo pumasok sa katawan ng ating ina. Para sumailalim tayo sa isang particular na karanasan sa isa't isa. Okay? Sa bawat tao. Para sa ating soul growth yan, Kaya isipin mo na lang na meron tayong terms and condition during ng incarnation natin dito sa lupa, At kung saan magkakaroon tayo ng maraming karanasan. Okay? So, masasabi ko ang mga soul contract kasi actually marami yan at ang soul contract kasi matatagpuan mo yan sa Akashic record mo at pwede kang mag-access dyan para malaman mo kung ano yung mga kontrata mo sa past, present at sa future. At meron tayong mga soul contract na hindi pwedeng mabuwag. Katulad na lang birth date, pangalan mo, yung parents mo. Hindi mo pwedeng buwagin yan. Kasi nag-agree na rin yung mga magulang mo na sila ang magiging magulang mo. At meron tayong mga group souls, family na nakatandong tumulong din sa atin para ma-heal tayo during ng ating life journey dito sa lupa. Ganon din sa past life na dala-dala yan ng soul mo. So, kailangan din ma-heal yan. Meron tayong mga kontrata, mga unfinished business sa ating past life, na dala natin yan na kailangan ma-heal natin this lifetime. So, meron ding fix na ganyang kontrata mo. At isa sa soul contract din natin, meron tayong free will na sinasabi. So, ibig sabihin, may kakayahan kang baguhin ang buhay mo dito sa lupa. So, merong fix, meron din pwede mong baguhin. Okay? Pwede kang maging mayaman, mahirap, or negatibong tao, masamang tao, or positibong tao. So, meron kang mga free will dyan, ikaw ang pipili, kumbaga, during ng iyong journey. At ikaw rin ang pumili kung kailan mo gustong mamatay, kung kailan mo, kung paano ka mamamatay. Nakatakda din yan sa kontrata mo. At sa pag-incarnate natin dito sa lupa, may kontrata din tayo sa mga guardian angels. May mga tao na marami silang guardian angels. Meron namang iilan lang, meron naman mga spirit guide, mga spirit animal. May mga ganyan tayong gabay. At meron ding tinatawag na multi-dimensional na aspeto ng ating sarili para ma-fulfill mo ang soul contract mo. Sila ang gagabay sa atin, sa'yo. Pero kung hindi mo naman sila tatawagin, magsusolo flight ka lang. Pero minsan kapag matigas talaga ang ulo mo, bibigyan ka talaga nila ng leksyon, para ipaalam nila, oy, naandito ako. Pero majority kasi sa atin, hindi naniniwala, hindi nila alam. Hindi rin nila alam kung paano kumonekta, which is madali lang naman, Kaya, the more na may self-awareness ka sa kanila, the more na bibigyan kanila ng psychic power. So, yan po ang ating mga soul contract, At kapag binigyan ka ng gabay mo ng psychic powers, dyan mo malalaman ang mga meaning ng angel number. Tulad ko, nagkaroon ako ng sarili kong meaning. Hindi ko na siya kailangan i-research dahil yung mga angel number, sa simula lang yan ang pwede mong gawing gabay para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng angel number. Pero later on, kapag may communication, parang best friend mo, meron na kayong secret words, secret language. Diba? Ganun yun para hindi kayo mabuking ng ibang tao. So, magkakaroon na kayo ng sariling validation, sariling meaning ng mga angel numbers. Para lang yun sa inyo ng dalawa ng gabay nyo, Tapos, malalaman mo rin yung mga synchronicity. Magaganap yan everyday. As long as maniniwala ka, lahat na makikita mo,
Lahat may meaning. Lahat nakikipag-communication sa iyo, yung iyong gabay. Okay? Plus, maaari mo rin sirain yung ilang mong soul contract na meron ka. No? Lalo na yung hindi nagsilbi sa'yo na maganda. Tulad ng parents mo. Kung yung parents mo, pinahihirapan ka nila. No? Kahit na sabihin mong fix na yung parents mo, pero hindi maganda ang turing nila sa'yo. Medyo, may mga ganon, di ba? Minsan yung parents mo mismo ang abusado, dinadown ka. So, pwede mong putulin yung contract na yan. Pwede mong punitin yan. At nandyan din yung sinasabi na soul karmic, karmic na utang. Karmic debt ang tawag dyan. So, galing pa yan sa iyong past life na pwede mo din linisin yan, sa way na patawarin mo ang sarili mo, yung kung sino man yung taong yun, kung alam mo, then pwede mong palayain ang sarili mo sa karmic cycles na yan. Andyan na rin yung, pwede mo rin linisin ang ancestral agreement. Yan. At kailangan mo ma-identify yung pattern. At identifyin mo rin yung paniniwala mo, yung paniniwala ng mga ninuno mo, yung mga lalo na kung sinasabi mo, kami may lahi, kami mangkukulam. Gano'n. Kaya parang ako, kailangan ko rin mangkulam. Pwede bang putulin yan? Kung yan ba yung, kung merong sumpa sa inyo ng pamilya nyo, sa mga ninuno nyo pa, pwede nyo rin putulin yan. Pwede nyong linisin yan, So, yung mga ganyang soul contract, meron tayo niyan. At lahat yan nakatago sa ating Akashic record. Okay? So, hanggang dito na lang po ang aking ma-share tungkol po sa soul contract. Pero marami naman po yan sa internet. Pwede nyo pong i-research at pwede rin po kayong gumawa ng pamamaraan kung paano nyo ma-cleanse. Pero hindi po ganong kadali makakonekta sa Akashic record at hindi rin po ganong kadali na makikleanse mo ang iyong mga karmic debt, ancestral karmic, mga ganyang klaseng ancestral agreement. So, kailangan talaga proseso. That kailangan mo talaga itaas ang vibration frequency mo. Hindi lang, pinunit ko na, yung gano, hindi ganun kadali yun Merong marami kasi nag-share sa akin yan, punit na po sila. Hindi ganun kadali. Okay? Hindi tayo naglalaro dito sa mundong ito. Okay? Huwag mong paglaruan ang sarili mo at kabanalan yan. So, move on na po tayo sa ating reading. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng self-love. At ngayon, Pisces, alamin natin ang iyong buhay kapalaran. Life destiny. Mga bagay na napagdesisyonan mo na or ngayon pa lang. Okay? Past, present, and future. At yung enerhiya mo, aalamin natin, yung daloy na swerte. Aalamin natin yan ngayon. Muntik na magusot ito. Pasensya na. Diyan, psychic touch, reaching out to spirit, and evidence of spirit. Diyan, practicing patience. Okay. Alam mo, Pisces, nakakita ako sa'yo dito sa mga barahang to. Meron kang ugali na mahirap kang espelingin. Kumbaga, sala sa lamig, sala sa init. Nalilito sa'yo ang mga tao. May ugali ka na mahirap kang pakiusapan or pakisamahan yung iba sa inyo. Yan ang nakakita ko sa barahan natin. At saka,
Kung sa trabaho, siguro, ganun ang mga nararamdaman ng mga office mate mo sa'yo dito, ano? Ayan si Pisces, ang hirap naman pakisamahan. Ang hirap pakitunguhan. Nakakita ko sa'yo, kulang ka sa pasensya. So, masasabi ko na kulang ka sa cooperation, sa mga coworker mo, or kung may karelasyon ka man, ganun din, ano? Kulang ka rin sa cooperation sa iyong karelasyon. Lalo na kung meron kayong sariling business, or magkasama kayo sa project, kailangan ng teamwork, mukhang mahirap kang makatrabaho, makarelasyon. Kaya tingin ko, bawa nagbi-business ka dito, ano, hindi ko alam kung anong klaseng business ang pinasukan mo or kung gusto mo pumasok ng business, ano. Hindi ko alam kung anong pwede mong pasukan, pero masasabi ko na babagay sa yung pasukan mo is self-employed or entrepreneur. Okay, magsarili ka na lang, maging individual ka na lang na kumayod, ano. Wag na lang sa mahirap kasi ikaw siguro ang Pisces na mahirap yung papasok ka sa isang ang tawag dito, isang group tapos naandun ka, tingin ko sa'yo hindi ka magpi-fit in doon kasi meron kang gustong patakaran na gusto mo yun ang masunod. Yung iba sa inyo hindi lahat ng Pisces. Malamang na meron kang ganong klaseng pag-uugali, kaya mas nababagay sa'yo na kung hindi ka naman mag-self-employed or magiging entrepreneur, then mag-practice ka ng cooperation and practice ka ng patience. At tingin ko sa kabila ng mahirap ka maging ka-teamwork, mahirap kang pakisamahan, nagmumula kasi yun sa pagiging kulang ka kasi sa self-confidence, kaya ganun. At wala ka rin kasing lakas na baguhin yung sarili mong estado. Nakakita ko sa'yo na mas okay ka sa matagal ng nakasanayan mong bagay. Mga karanasan mong pinagpatong-patong mo at doon ka na lang. Parang, hindi, ito ang patakaran ko, ito ang karanasan ko, ito ang naranasan ko, ito ang ginagawa namin dati, ito kami, dapat ito papatuloy. Para meron kang ganong klaseng fix na paniniwala, fix na patakaran, parang mahirap mabuwal, na pwede namang konting kanti lang mabubuwal yan, pwede namang baguhin. Dahil marami pa naman mga option, ang daming may susi, may kwintas, maraming option Pero parang mukhang ayaw mo, kinakadena mo yun yung sarili mo o yung anong sitwasyon ang meron ka, yung kaganapan, kahit sa relasyon, ganun din. So meron kang fix na paniniwala mo na ayaw mong baguhin. Mukhang yun ang nakasanayan mo. At tingin ko yung ibang Pisces sa inyo, dito nakapikit, para akala mo nagko-concentrate, pero dito practicing patience, kulang ka sa concentration. Yan ang nakikita ko. Yan ang sinasabi ng baraha. Okay, yan ang validation ko sa Pisces, At Pisces, sa nakikita ko rin sa'yo, merong kang, merong big changes na magaganap sa'yo dito Or magaganap, baka yung iba sa inyo naganap na. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ka ng kamalayan dito. Or, parating pa lang. Close muna natin siya. Or parating pa lang sa inyo. Tumalsik din. Close muna natin siya. Nagmamadali. Baka yung iba sa inyong Pisces, papalit-palit kayo ng trabaho. Ayaw ko na ganito, ganyan. After 6 months, after less than 1 year, palit ka na naman. Kapag sulat ka na naman, type ka na naman resume mo. Kung sa relasyon, baka yung iba sa inyo, ganun din, Panibagong relasyon, pasok ka na naman sa panibagong relasyon. Diyan, Ace of Autumn. So, meron tayong a windfall of money, advice, or assistance from others. A very successful project, a happy change in your career. Four of Winter, set aside your concerns for now. You can make a decisions later. It's solutions that come from meditation. The need for more sleep or vacation. 7 of Summer. No more procrastinating. Your power comes from making a decision. Confusion that arises from overanalyzing
the options. Okay. Meron kang magaganap na, sinasabi dito, windfall eh. Meron kang magaganap na malaking pagbabago, or baka yung iba sa inyo dumating na, parating pa lang yung iba. And maring pera, opportunities, or karelasyon, kung hindi siya padating sa'yo, maring ikaw ang umalis or hindi mo siya sasalubungin. Ito ka lang, procrastinating ka lang dito. Nakatunganga ka lang. Masasayang naman itong parating sa iyo, no? Kung iiwan mo or hindi mo siya i-welcome itong parating sa iyo. Dahil ang pahiwatig sa iyo dito ng baraha, kailangan mong kumilos. Pero paano kakakilos? Nakapwesto ka na dito. Nakapulumpol ka na dyan. Para kang ahas na nakapulumpol dyan. Diba? So, kailangan mong kumilos. Kailangan mo ring maging mapusok. Maging aggressive. Kung ano man yan, Kailangan mo ipagtanggol ang sarili mong paniniwala, sarili mong pamamaraan. Kailangan, kung halimbawa nag-aagawan kayo sa posisyon, So, kailangan ipakita mo rin na kaya mo yan, di ba? Meron kang kapangyarihan, meron kang power, meron kang i-contribute, maging karelasyon man yan, maging sa trabaho man yan, kailangan ipakita mo. Let's say, nanliligaw ka pa lang, di ba? Marami kang karibal. So, ipakita mo kung ano, pag naging magkarelasyon kayo, pakita mo kung paano, bigyan mo ng vision yung person na yan. Pisces. Or kung ikaw naman ang nililigawan, then hanapan mo yun ang taong nanliligaw sa'yo na pwede ka magkaroon ng vision. Para pag naging kayo, anong kaya mo ibigay sa akin? Anong kaya mo? Kailangan meron ka ganong klaseng pamamaraan. So, meron kang bagay na yung iba sa inyo kasi nahuhumaling ka doon. So, para sa'yo, parang, check na yan. May idea ka. At tingin ko naman sa'yo, lubos kang naniniwala or nakafocus ka lang dyan. Wala kang concentration sa ibang bagay or pinaka-concentration talaga, pero dito ka nakafocus. Tingnan mo naman yung talagang, dun lang talaga siya. So, ang validation ko dyan ka lang talaga nakafocus. At ang kaso, mukhang nabubulag ka na eh. Hindi mo na nakakita o napapansin yung ibang bagay, tao. Sorry Pisces, sana putol yung ating pagdadabing as usual. May pumasok akong kliyente. Okay, so Pisces, dahil nga nakafocus ka lang sa isang bagay, so hindi mo na nakikita yung iba pa. Naandun ka lang eh. Tapos hindi mo alam, meron palang, meron ka palang susi, meron kang rose, meron kang necklace, ang daming option. Marami kang manliligaw, yung iba sa inyo, or marami kang gustong ligawan. Pero, instead na manligaw ka, or meron kang sitwasyon na gustong pasukan, dito ka lang nakafocus, na parang, sa tingin mo kasi, wala nang ibang option. Meron kang marami, patong-patong yan, marami, super. Dito rin, may pearl, may bracelet, may heart na necklace. Marami kang pwedeng pagpilian. Kung gusto mong manligaw, wag lang mag-isa ang ligawan mo. Magligaw ka, makapag-friend ka. Saka bago ka pumasok talaga sa totoong ligawan. Yung iba sa inyo. So, yan ang sinasabi sa iyo ng At if ever na matatamo mo ang bagay na kung ano man yung na humaling ka dyan, malamang yung iba sa inyong Pisces, masasabi ko na hindi mo kasi alam hindi mo siguro iniisip yung pros and cons. Yung magiging outcome, yung idudulot, nalaglag siya. Yung iba sa inyo, yan. Kasi nahumaling ka na dun eh. Diyan. Hostilities, woman holding a heart, fifth chakra, Archangel Gabriel. Archangel Gabriel.
Hindi ka makapag-desisyon, mukhang wala ka talagang sapat na lakas para ipatupad kung ano man yung gusto mo. Pero gusto mong ipaglaban. Gusto mong isakatuparan. Or maaaring siguro na hindi ka sigurado sa responsibilidad na maaari mong matamo. Kaya mukhang nag-aalinlangan ka dito. Pero gusto mo tong ipaglaban. Just like sa love life mo, nakakita ko sa'yo na malamang isa ito kung bakit hindi ka makapag-desisyon. Sobrang pagmamahal siguro ito. Maring may isa kang sitwasyon kung saan meron kang malapit na kaibigan o yung iba sa inyo meron kang sexual na relasyon sa isang tao, or baka yung iba sa inyo boring lang siguro yung love life mo, kaya naghahanap ka pa ng someone. Kaya napapagitnaan ka dito. Actually, eto na yung karelasyon mo, pero parang naghahanap pa ako ng matipuno, mas merong kakaibang taste. Ganyan siguro hinahanap mo yung iba sa inyo. Naghahanap ka pa ng someone special na okay na sa akin kahit walang level yung aming samahan. Kahit one night stand lang, okay sa akin yun. Yung iba sa inyong, Pisces, malamang na meron kayong ganyang klaseng pag-iisip, Paki-adjust na lang ang gender, ang age, at ang Pisces ay February 19 hanggang March 20. Okay? So, hindi ito reading para sa isang Pisces, Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate. Okay? Walang problema. Yan, Pisces. So, yung ibang Pisces, malamang na nahihirapan kayo na mag-commit sa isang partnership lang. Kailangan dito maraming intellectual na pagpapasigla. Kailangan mo dito ng stimulation. At kung wala ito, maaaring mabilis na mabuwag or maboring ka or yung person mo. Kaya malamang yung iba sa inyo, meron kang karelasyon or baka ito ang karelasyon mo, pero naghahanap ka pa hindi ka pa or baka hindi ka na nabibigyan ng sapat na oras kung meron kang karelasyon. Hindi na ibibigay yung hinahanap mo, yung inaasahan mo. Malamang na nakakaranas ka ng pagka-boring. Yung ibang Pisces, hirap din kayo makipag-intimate sa ibang tao or sa mismong person mo. Kaya ang mensahe sa'yo ng baraha, bilisan mong mag-ipon. Mag-ipon ng tapang. Kailangan mong mag-ipon yan, pagpatong-patungin mo. Para maging matapang ka. Ipunin mo yung tapang mong yan. Pisces, nakangati sa'yo yung mata ko. At mabilis kang gumawa ng mga desisyon. Kung gusto mo, kumilos ka agad ng mabilis din, para mauwi ka sa commitment. Kung yun ang hanap mo, romantic proposal, kung yun ba ang gusto mo, Then, gano'n din sa career mo, sa pera mo. Gawin mo ang mga bagay-bagay na kailangan mong gawin. Huwag kang nakatunganga lang dito. Okay? Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Then, mag-focus ka. Kung sa career ba, kung sa love life ba, kung saan ba yan, kung kailangan mag-focus. Doon ka na mag-focus. Sige. Pero, syempre, kailangan balansehin mo. Yan ang kailangan mong gawin din, Husayan mo. Kung ano man yan, kung magpo-focus ka dyan, then kailangan mong husayan, and then gumawa ka ng big moves. Ganon din sa pera mo. Pananalapi mo. Focus ka. Financial goals. Kung meron kang kailangang italagang financial goals, magtalaga ka. Sword kasi magtalaga ka. Mag-set ka ng goals mo. Ganon din sa iyong financial. Financial, sa work, career. Ganon din sa iyong relasyon. Mag-set ka ng goals mo. Kasi Pisces, meron kang swerteng darating dito sa'yo. Swerte yan.
kulang ka nga lang sa pasensya. Kaya kailangan mo maging patient, maging persevere. Ang daloy ng kapalaran mo, marami kang kakulangan, Pisces. Kawalan ng pananampalataya siguro yung iba sa inyo dito, panghihina ng loob, kawalan ng kapanatagan, Kasi opposite yung mo ito, lang siya, pabanjing-banjing, pero ito naman handang gustong lumaban. So, meaning, may kulang. Ang kailangan yun ang practicein mo kung ano yung kulang sa'yo, which is on a positive way, para mabago mo kung ano mang kaganapan ang meron ka sa buhay mo, ikaw mismo, wala ka kasing tiwala sa sarili mo, kulang. Kaya yung energy mo, i-maintain mo sa positivity. Huwag kang dapat mayayanig doon, Lalo na kung meron kang goals talaga ng nais mong mata mo, then mag-focus ka lang doon. Career man, tao man, relasyon man, pera man, kahit ano pa yan, doon ka lang mag-focus. And then, practice ng patience dito, Tingin ko darating, ito, dadaloy sa'yo to itong perang to. Lalo na pag may trabaho ka, syempre may income, di ba? Magiging stable. Magiging panatag, Pisces. Dapat harapin mo yung excitement, Pisces. Yung mga challenges na darating sa buhay mo or dumating na hindi mo na paghawakan. Ngayon may darating na naman. Siyempre, hanggat may hininga tayo, may darating na mga challenges. At yung mga challenges na darating sa'yo, dapat harapin mo ng excitement. Huwag kang masyadong ma-down, Pisces. Alisin mo yung feeling na, hindi ko to kaya, or baka hindi mag-work, or mga ganyang mindset mo ba? Malamang na magtakot ka dito, Pisces. Kaya i-change mo. Natatakot ka siguro na baka, hindi mag-work yung love life ko sa person na to. Ba't nasubukan mo na ba? Subukan mo muna. And then, kung hindi nag-work, then next, di ba? Challenge. Huwag kang matakot. And change your mindset sa positive. Yun lang ang kailangan mong gawin. Jajang. Passion. The soul. Creation, water. The rock. Kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, Pisces, masasabi ko, lahat ng pinaka-mimithi mo, hindi mo mapapasa kamay. Kung ikaw mismo wala kang tiwala sa sarili mo. Hindi ka panatag. Kung hindi ka panatag, then sino ang magiging panatag ngayon dyan? Diba? Ikaw buhay mo to, Pisces. Yung swerte mo, sa'yo lang yan. Yung kapalaran mo, sa'yo lang yan. Yung soul contract mo, sa'yo lang yan. So, ikaw lang may kakayahang baguhin yan dahil meron kang free will. Kung ayaw mong babaguhin, then walang magbabago sa'yo. Pisces? So, yun ang nakakita ko sa'yo. Dapat harapin mo yan. Maging, naandito tayo para magkaroon tayo mag-grow yung ating soul. So, every challenges na meron tayo natatamo na overcome natin, which is nakaset din yan na ma-overcome natin. At the more na meron tayo marami tayong mga challenges, na which is yung challenges na yan, nasa soul contract mo rin yan. Ikaw rin na nag-set niyan. Galing pa yan sa past life mo. Yung iba, kontrata nga soul contract. At once na ma-overcome mo yan, diyan ka nagkakaroon ng soul growth. So, yan ang sinasabi sa ng baraha, Pisces. Paano dadaloy sa'yo ang swerte mong kapalaran kung ikaw mismo kulang ka? Wala kang pag-asa, wala kang pananampalataya, hindi mo mahahanap yung motivation mo na sumulong para sa mga hamon na darating sa'yo sa kasalukuyan mo or sa future pa, may darating pa talaga as long as may hininga tayo mga tao, patuloy ang challenges natin sa buhay natin na kailangan harapin mo dito, Pisces, Yes, mapapaluha ka talaga, parang feeling mo,
napag-iwanan ka na, parang, syempre, kinukompare mo yung sarili mo sa ibang tao, di ba? Pero kanya-kanya tayong, dito, Pisces, kanya-kanya tayong soul contract. Yung iba, nakailang beses balik na dito sa mundong ito. Ikaw, hindi mo alam kung ilang beses ka nang naandito, So, kailangan mo dito, positive mindset. Maaring feeling hopeless ka. Pero kapag ganyan, Pisces, dapat alamin mo sa sarili mo kung saan ka nanggagaling. I mean, yung takot mo, kung saan nanggagaling yung takot mo. Bakit ganito na lang kalungkot ang nararamdaman mo? Parang ayaw mo nang kumilos, parang ayaw mo na, nakita mo yung baraha, Pisces. Dapat aware ka dyan, madiscover mo sa sarili mo. Tanggapin mo kung ano man ang sitwasyon ng meron ka, Pisces. Love life man, trabaho man, yung wala ka mang pera, or kung meron kang pagkakamali sa past, pwede mo namang baguhin yan. Lalo na kung Kristiyano ka, di ba? Palagi naman sinasabi ni Lord, di ba? You are always forgiven. Ang masaklap nga lang, pinaulit-ulit kasi natin mga tao. Baka ikaw, Pisces, paulit-ulit yung ginagawa mong kasalanan, nagpatong-patong na, kaya malamang ang iba sa inyo, kinarma na kayo dito, Kaya sinasabi sa inyo ng baraha, yung iba sa inyo, malamang meron kayong, matinding self-criticism. Pinupunan nyo yung sarili nyo. At pagkawala ng pag-asa tungkol sa pag-iibigan din, sa romance, sa love life, kawala ng tiwala, meron kang sariling self-doubt. Yan ang mga nagpapababa sa iyo ng kumpiyansa mo eh. Nagpapawala ng pag-asa, nagpapawala ng pagkamatatag mo. Imbis na dapat matatag ka, imbis na dapat may papasukin kang relasyon, nawawala. Hindi nagtatagal. Dahil malamang na kulang ka sa pasensya, kulang ka sa pangunawa. Huwag kang masyadong strict, Pisces. Strict sa karelasyon mo. Kasi malamang yung ibang Pisces, strict ka rin sa sarili mo, then strict ka rin sa person mo, sa mga taong nakakasalamuha mo. Parang hindi, ganito ang rules and regulation, dapat ganon. Maaring ikaw, kaya mong sundin yung rules and regulation na yan, meron sa ibang tao, hindi nila kaya. Kaya, huwag mo rin silang pupunain na parang nagiging stricto ka sa kanila. Kasi, kung yung sarili mong paniniwala, iaano mo sa kanila, syempre hindi kayo magkakasundo talaga niyan. At saka sa pera mo, Pisces, syempre kailangan mo rin dito, sa trabaho, pareho din ang energy mo yan, trabaho, sa career mo, masasabi ko na, sa trabaho kasi kailangan mo talaga makisalamuha sa mga tao, Hindi ka naman pwedeng ikaw lang mag-isa, Kahit na sabihin mong self-employed ka, entrepreneur ka, kailangan mo pa rin makapag-communication sa tao. Siyempre sila yung kliyente mo, sila yung customer mo, sila yung bibili. Kailangan pa rin communication dito. Na ito ang sinasabi sa inyo ng baraha, dapat itaas mo talaga yung iyong vibration frequency. Itaas mo yung iyong motivation, itaas mo yung iyong inspirasyon, dapat masigla ka. Then alam mo, ituwid mo yung spinal cord mo, Pisces. Kasi dito nakapulumpul ka eh. Ayan, ituwid mo. Tapos makakabuti sa'yo na straight body ka dapat. Para tumaas kapag straight body ka kasi, dadaloy dyan sa spinal cord mo yung enerhiya. So, dyan tumataas yung positivity ng tao. Kaya kung baluktot yung likod mo, straight mo na. Lalo kung palagi ka nakaupo, kailangan straight ka pa rin. Hindi mo namamalaya, ay, wala namang pakialam yan. Meron pakialam yan. Doon lumalabas ang aura mo, sa pagiging straight body mo. Kapag kubado ka, kubadi yung iyong enerhiya, hindi umaakyat. Kaya hindi nagwo-work, nag-i-stack. Kung saan man yan, minsan sa lower part ng chakra mo, nag-i-stack yan. Okay? Kaya, malamang yung iba sa inyo, ganyan, At iwasan mo ang mag-isip ng kabiguan.
Baka yung iba sa inyo, overthinking talaga kayo. Iniisip mo yung magiging failure ka. Yung mga negative na iniisip mo siguro dito, Pisces. Malamang dati meron ka naging past experience na ganito ang nangyari, nagkaroon ka ng nagkaroon kayo ng pagtatalo, pero past yun. Pwede mo naman baguhin. Sila, hindi nila mabura-bura sa isipan nila, pero ikaw kaya mong burahin yun. Kasi buhay mo yan eh. So, pwede kang mag-start burahin ng lahat, back to zero ka, and then ipakita mo yung excitement mo. Pwede mong baguhin ang sarili mong pag-uugali, ang iyong landas. Yung ibang tao, hindi mo pwedeng baguhin yan. Dahil sila ay sila, ikaw ay ikaw. Unless na lang kung meron kang malakas na impluensya, pwede mo silang baguhin. Pero unahin mong baguhin ang sarili mo, ang sarili mong landas na tinatahak, ang sarili mong enerhiya. Pisces? Kaya, iwasan mo yung maging overthinking, yung isipin yung mga failure mo, madismaya ka, yung ganyan, Especially sa mga working place mo, kung meron kang pumapasok ka sa opisina, be professional, okay? Advice na yun sa'yo ng baraha. Ganun din sa pera mo, kung walang pag-asa sa pera mo, yung financial situation mo, para isaayos mo, kailangan mo rin, ang tawag dito, maging, hindi man professional, Kailangan marunong kang mag-handle ng pera mo, yung pananalapi mo, para hindi maging patong-patong yung utang mo, yung mga, siguro yung ibang Pisces, nakakaperwisyo kayo sa magulang nyo, sa pamilya nyo, So, kailangan marunong kang mag-handle niyan, Pisces. Dahil sarili mong buhay yan. Hindi naman forever, sasandal ka sa magulang mo or meron kang taong masasandalan. Kailangan mong ipaglaban ang sarili mo. Dahil hindi mo alam kung merong kakampi sa'yo. Pero, as long as positive thinking ka, maiisaayos mo ang iyong lahat. At yung daloy ng pera sa'yo, daloy yan, Pisces. Mag-intay ka lang, be patient ka lang. At yung pagiging patient na sinasabi nito, all around yan ha, Pisces. Hindi lang yung nakaupo ka, ay nagpapasensya ako, nagme-meditation ako. Hindi ganon, Pisces. Yung habang nakakipag-communication ka sa tao, syempre kailangan na andun yung pagiging makatao mo. Nagpapasensya ka sa tao. Hindi yung pag nagbunga nga yung isa, sasalubungin mo na ng bunga nga. Kailangan magpakumbaba ka. Lalo na kung business yung yung sitwasyon na meron ka. Ganon din sa relasyon, Pisces. Nang sa ganon, dumaloy ang magandang kapalaran sa'yo, ang swerte. Okay, Pisces? So, meron tayo talagang mga soul contract, pero meron naman din tayong free will. Nasa sa atin yun kung magkakaroon tayo ng self-discipline, self-discovery, self-realization, and awareness. Okay, Pisces? So, Pisces, hanggang dito na lang po ating reading. Maraming salamat po sa inyong like, share, comment, at sa mga nag-request po ng personal reading, thank you po. Namaste po. Bye-bye.